Kabanata 1741. Okay, kumaway si Chief Zabel sa kanila, tawagan mo ako kapag nakabalik na kayo doon. Tumango si Benjamin. Ang mga bata at si Bradley ay nag-aatubili na maghiwalay, magkayakap at kumapit sa isa't isa. Sige, balik na tayo, hinihintay pa tayo ni Mommy. Muling hinimok ni Benjamin ang mga bata. Bumalik ka, tatawagan kita kapag may oras ako. Niyakap sila ni Bradley, tinatapik ang maliliit nilang ulo. Kung may pahinga ako, babalik ako para makita kayo. Bradley, ingatan mo ang sarili mo ha. Hindi mapigilan ni Jasper na paalalahanan siya. Sige, magpakabait kayo at huwag magagalit si Mommy. Natuwa si Bradley, tinatapik muli ang kanilang mga ulo. Kung may mangyari, tawagan mo kami. Paalala ni Benjamin kay Bradley, hinailan niya ang mga bata. Sige, balik na kayo. Malapit na maghating gabi. Ayaw nang magtagal pa ni Bradley kay Jasper. Kung hindi, huli na silang babalik. Paalam, Bradley. Punong Zabel. Paalam. Sunod-sunod na nagpaalam sa kanila sina Gavin, Timothy, Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse bago nag-atubili na sumakay ng eroplano. Paalam. Nakangiting kumaway si Bradley. Paalam, umakyat ka na. Nag-aatubili si Chief Zabel, ngunit wala siyang magagawa. Bradley, Chief Zabel. Mami, miss ka namin. Kung miss ka ng bahay, tawagan mo kami. Dumating si Jasper at ang iba sa pintuan ng cabin at sumigaw sa huling pagkakataon. Sige, pumasok ka na dali. Ikanaway ni Bradley ang kanyang kamay. Sumakay si Benjamin sa eroplano, sinenyasan si Jasper at ang iba pa na pumasok, pagkatapos ay bumaling kay Lucian at Bradley, tumango. Uuwi na kami, maaga din kayong bumalik. Nakatayo doon si Nazang at Bradley, kumakawi sa kanya. Tumalikod si Benjamin at pumasok sa loob, inakay si Jasper at ang iba pa sa kanilang mga upuan. Isinara ng mga bodyguard ang pinto ng cabin. Humandar ang sabungan, at kumaway ang piloto sa kanila bago lumipad pagkaraan ng ilang sandali. Ngayon, bumalik sina Lucian at Bradley sa dorm. Ay nalalayan ni Lucian si Bradley pababa, dapat mahanap mo na ang daanan mo, kailangan kong pumunta sa office building. Naalala ko, 3rd floor, 806. Binanggit ni Bradley ang kanyang room number. Ngumiti si Lucian, siguraduhing naaalala mo ito ng malinaw. Nahihiyang ngumiti si Bradley. Bumangon ka at magpahinga ng maaga. Tinapik ni Lucian ang balikat ni Bradley, I'll come find you again at 8 ng umaga. Tumango si Bradley. Chief Zabel, huwag ka rin magpuyat, magpahinga ka ng maaga. Sige, kung may kailangan ka, sabihin mo sa akin, umakyat ka na. Sa huling paalala, kumaway si Lucian kay Bradley bago tumungo sa gusali ng opisina. Dumating si Benjamin at ang iba pa, ngunit hindi ipinaalam ni Lucian sa iba. Nang umalis si Benjamin, kakaunti lang ang nakakaalam. Sa hinaharap, mahirap makita si Bradley, Chief Zabel. Sa eroplano, mukhang nag-aatubili pa rin si Jasper at ang iba pa. Maaari tayong bisitahin si Bradley, Chief Zabel, kapag may oras tayo ng bakasyon, sabi ni Jesse kay Benjamin at sa iba pa, na mukhang inosente. Depende din yan kung available si Bradley o Chief Zabel. Kung pupunta tayo dito at hindi available si Bradley o Chief Zabel, hindi natin sila makikita, paalala ni Oliver kay Jesse. Maaari lang tayong maghintay hanggang magbakasyon si Bradley o Chief Zabel. Napaawang ang labi ni Timothy, nakaramdam ng hindi komportable na mawalay kay Bradley o kay Chief Zabel ng biglaan. Sumulyap si Benjamin sa kanila at nainggit sa pera ni Bradley. Nagpunta siya sa isang business trip sa base sa kanluran ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi niya nakita ang mga bata na nag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya. Nakaramdam ng kirot sa kanyang puso si Mr. Graham. Pero alam din niya ang nararamdaman ni Bradley para sa kanila. Kung tutusin, nakasama niya sila, pinapanood silang lumaki. Ilang araw nang wala si Daddy, na-miss mo ba ako? Hindi maiwasang itanong ni Benjamin sa mga bata. Biglang napatingin sa kanya ang 6 na pares ng mata. Walang gustong sumagot sa tanong niya. Hindi nila siya na-miss, siya ang nag-alala sa kanila. Kabanata 1742. Hindi sila umamin kahit gusto nila. Benjamin felt a pang of sadness. Nagpalitan ng nakakaalam ng ngiti sina Gavin at Timothy. Daddy, huwag ka nang magtanong, kahit itanong mo, walang kwenta. Bahagyang napangiti si Gavin. Paano ko narinig na may nagsabi na kayo ni Zachary ay nagbabalak na hanapin ako, ngunit nahuli ng mga tauhan ni Commander Hoffman. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin,
alam niyang nag-aalala sa kanya ang kanyang mga anak na nakakaaliw sa kanya. Walang pinagkaiba sa pagkamis sa kanya. Namula sina Gavin at Zachary, alam na alam kung sino ang nagtapon ng beans. Siguradong si Mr. Watts ang nagbuhos ng sitaw. Inaasar ka lang ni Mr. Watts, gusto lang namin makipaglaro kay Mr. Watts, hindi pagkakaintindihan. Nagpout si Gavin, ayaw umamin. Tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo at sinabi sa malalim na boses, gusto mo lang pumunta sa base kasama si Mr. Watts, hindi ba? Masyadong mahirap ang aminin na gusto mo akong hanapin. Sinulyapan siya ni Gavin, ngumisi, at nagkunwaring tumawa. Ang 5 pang bata ay tumawa. Hindi na sila pinilit pa ni Benjamin, medyo awkward ang mga batang ito. Huwag ka na matulog mamaya, matulog ka na kapag nakauwi na tayo, paalala niya sa kanila. Nagkatinginan ng 6 na bata, wala sila sa mood matulog ngayon. Ngunit sa eroplano, na walang magawa, medyo boring. Mr. Boston, naiinip ka na ba? Maglaro tayo ng baraha, pang-aasar ni Jasper sa bodyguard. Walang kamalay-malay na sumulyap ang bodyguard kay Benjamin, na nakatingin sa kanyang telepono, hindi sigurado kung nagbabasa ba siya ng mga dokumento o iba pa. Makipaglaro ka lang sa kanila ng ilang laro, huwag mo silang hayaang makatulog. Malumanay na sabi ni Benjamin, at lumapit ang mga bodyguard para makipaglaro kay Jasper at sa iba pa. Sa pag-uwi, hindi lang sila nakatulog, pati si Jasper at ang iba pa ay tuwang-tuwa rin sa paglalaro. Nanalo sila ng malaking pera mula sa mga bodyguard. Tuwang-tuwang pinagmamasdan sila ni Benjamin at bahagyang pumulupot ang kanyang mga labi. Nag-alala siya ng sobra. Pag-uwi, saktong hating gabi na. Si Arisa ay nasa kama, hindi partikular na naghihintay sa kanilang pagbabalik, nag-scroll lamang sa kanyang telepono. Pero na-addict siya sa panonood ng TV. Nang marinig niya ang tunog ng propeller ng eroplano, huminto siya at tumakbo sa balkonahe para tingnan. Kinumpirma niya na nakabalik na si Benjamin. Ngumiti siya, nagsuot ng robe, at bumaba para hintayin sila. Lumapag ang eroplano sa front base, at bumaba si Benjamin kasama ang 6 na bata. Mula sa malayo, nakita niya ang figurang nakatayo sa pintuan. Hindi ka pa natutulog sa ganitong oras. Ngumisi si Benjamin at mamulong. Hindi ba dahil hindi mo kami pinatulog? Narinig at naisip ni Zachary na sila ang pinag-uusapan, kaya natarante siyang tumingin kay Benjamin. Ngumiti si Benjamin at sumenyas patungo sa pinto. Hinihintay na tayo ng mama mo. Napansin tuloy ng 6 na bata si Arisa, excited na tumakbo papunta sa kanya. Mama, nakabalik na po kami. Dahan-dahan, paalala ni Benjamin, ngunit nagmadaling lumabas ang mga bata nang hindi siya naririnig. Nakangiting umiling si Benjamin at naglakad papunta kay Arisa. Magpahinga na kayo ng maaga. Oo, Mr. Graham. Mabilis na naglinis ang mga bodyguard at ipinarada ang eroplano sa hangar. Dahan-dahan, huwag kang tatakbo. Nag-aalala si Arisa na baka mahulog ang mga bata sa kanilang sigasig. Pero tuwang-tuwa pa rin siya. Isang mukha na punong-puno ng mga ngiti. Lumabas din sina Edwin at Mary nang marinig ang kaguluhan, nakita nila si Jasper na halos sugurin si Arisa. Mabilis nilang pinaalalahanan ang mga ito, huwag tumakbo, huwag mong sunggaban ang mami mo. Dahan-dahan, mga bata, Miss Jessie, mag-ingat na huwag sumunggab kay Arisa. Haha, tuwang-tuwa si Jasper, huminto sa harap ni Arisa, hindi sumusuntok kay Arisa. Naalala nilang huwag sumunggab kay mami. Masayang tinapik ni Arisa ang kanilang mga ulo. Nakaayos ba ang lahat sa panig ni Bradley? Sabay-sabay na tumango ang 6 na bata, ayos na ang lahat. Kabanata 1743. Mami, bakit hindi ka pa natutulog? Tuwang-tuwang tumingin sa kanya si Jessie, nagtataka na talagang hinihintay niya ang kanilang pagbabalik. Mami, baka nag-aalala ka sa amin at hinintay mo kaming bumalik. Napatingin din si Timothy kay Arisa, bakas ang dimple ng maliit nitong mukha habang nakangiti. Nakangiti sa kanya sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Humalaklak si Arisa habang nakatingin sa kanila, tuwang-tuwa ang mga bata. Hindi kita sinasadyang naghintay, nanonood lang ako ng drama at nawalan ng oras. Balita ko bumalik ka kaya bumaba na ako. 12:00 na, matulog na kayo. Okay, sabay-sabay na sabi ng 6 na bata, at nang makalapit si Benjamin, damaykit sila kina Mary at Edwin. Inakay sila ni na Mary at Edwin papasok sa bahay. Maligayang pagbabalik, napatingin si Arisa kay Benjamin na papalapit, puno ng ngiti ang mukha. Oo, lumapit si Benjamin sa kanya at hinawakan ang kamay niya papasok ng bahay.
Sabi ko sa'yo magpahinga ka ng maaga, bakit mo kami hinintay? Hindi kita hinintay. Napangiti si Arisa. Tumingin si Benjamin sa gilid niya, baka sa singkit niyang mga mata ang panunokso. Kung hindi mo kami hinihintay, kung gayon sino ang sabik na naghihintay sa pintuan? Tumawa si Arisa, hindi ako makatulog, at nang marinig ko ang tunog ng eroplano, alam kong nakabalik ka na, kaya bumaba na lang ako. Ngumiti si Benjamin at sumandal para bamulong sa kanyang tenga, dahil ba hindi ka makatulog kapag wala ako? Napaawang ang bibig ni Arisa, hindi, nanonood ako ng TV, engrossed, at hindi nakatulog. Hinawakan ni Benjamin ang kanyang tiyan, ang pagtulog ng gabi ay hindi mabuti para sa prenatal education. Medyo natahimik si Arisa, paminsan-minsan lang niya itong ginagawa. Naayos na ba ang lahat doon? Oo, tumingin si Benjamin sa kanya, I dare not do what you ordered. Kailan ba ako nag-order sa'yo ng kahit ano? Ngumiti si Arisa at tumingin kay Benjamin. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, hindi mo ba ako hiniling na tulungan siyang mag-ayos? Matutulog na lang siya pagbalik niya sa kwarto. Ngumiti si Arisa at niyakap si Benjamin. Hawak niya sa baywang si Benjamin, hindi niya maiwasang hawakan ang abs nito. Darling, nagsumikap ka, niyakap siya ni Benjamin at ngumisi, magmasid ka sa daan. Masayang ngumiti si Arisa, akala ko babalik kayo mamaya. Nandito na tayo, medyo na late na tayo, naghapunan doon bago bumalik, kung hindi ay mas maaga pa tayo. Sinabi sa kanya ni Benjamin ang nangyari doon. Naunawaan ni Arisa na tinawag siya ni Benjamin ng halos maayos na ang mga bagay-bagay. Tere, akyat na tayo para matulog. Dinala siya ni Benjamin sa itaas, at umakyat din ang mga bata. Ang mga bata ay hindi pa natutulog sa eroplano sa oras na ito, sila ay nasa sabik pa rin, may ginawa ba kayo sa eroplano? Napansin ito ni Arisa na kakaiba. Hindi banggitin sa isang eroplano, kahit sa isang kotse, ang mga bata ay inaantok. Gayunpaman sila ay napaka-energetic pa rin. Wala akong ginawa, naglalaro sila ng baraha kasama ang bodyguard at nanalo ng pera. Paliwanag ni Benjamin sa kanya na nakababa ang tingin. Napaawang ang bibig ni Arisa, hindi mo ba sila pinigilan? Pinigilan mo lang sila sa anumang bagay, basta't hindi sila tulog, mahinang ungol ni Benjamin. Humalaklak si Arisa at sinundot ang dibdib ni Benjamin, hindi magandang laging nananalo sa pera nila. Ito ay katuwaan lamang, kakayanin nila ito. Nagkibit balikat si Benjamin, maayos naman ang sweldo ng mga bodyguard na kinuha niya. Magandang gabi, inay. Magandang gabi, Mr. Graham. Si Jasper at ang iba ay sumilip sa labas ng kanilang mga kwarto at binati sila. Nakangiting sagot ni Arisa sa mga bata. Good night, honeys, good night. Sumunod naman si Benjamin, nag-good night sa mga bata bago inakay si Arisa. Pabalik sa kanilang kwarto. Matulog ka muna, maliligo ako. With that, tumungo si Benjamin sa banyo. Kabanata 1744. Napaawang ang bibig ni Arisa, hindi ka lang ba naligo bago lumabas? Kukuha ka pa ba? It's been 7 or 8 hours simula nung lumabas ako. Bumalik si Benjamin at sumagot, hindi ako makatulog nang hindi naliligo. Tinukso siya ni Arisa sa pagiging clean freak. Isinara niya ang pinto at nagkataon na nakita niya sina Edwin at Mary na lumabas sa silid ng mga bata. Binati niya sila. Edwin, Mary, matulog ka na rin ng maaga, huwag kang mag-alala sa kanila. Good night, magandang gabi, Arisa, tumango si Edwin. Arisa, matutulog na tayo, matulog ka rin ng maaga. Paalala rin ni Mary kay Arisa. Okay, nakangiting sagot ni Arisa, hinihintay silang bumalik sa kanilang silid bago isara ang pinto. Nakahiga lang siya sa kama nang maramdaman niyang kailangan niyang pumunta sa banyo, pero naliligo si Benjamin, kaya kailangan niyang lumabas muli. Nagpasya siyang pumunta sa silid ng mga bata para alagaan ito. Si Jasper at ang iba ay nagpapadala ng mga voice message kay Bradley. Bradley, uwi na tayo. Bradley, matutulog ka na ba? Magandang gabi, Bradley. Sabihin mo lang, huwag mo nang gisingin si Bradley. Paalala ni Arisa sa kanila, one person saying one sentence, para hindi maistorbo si Bradley kung tulog na siya. Nagtawanan si Jasper at ang iba, lahat sila ay nagpalit na ng pajama. Mami, bakit hindi ka pa natutulog? Bakit ka nandito sa amin? Napatingin si Jessie sa kanya. Mami, nandito ka ba para sunduin kami? Ngumisi si Jessie, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin. Mami, matutulog na tayo, matulog ka na rin. Sabi ni Timothy sa kanya bago mabilis na humiga.
Ang iba ay unti-unting humiga para matulog. Mami, tandaan mong patayin ang mga ilaw para sa atin mamaya. Paalala ni Zachary sa kanya bago pumikit para matulog. Mami, matutulog na tayo. Matulog ka na rin, hindi dapat magpuyat ang buntis, hinubad ni Oliver ang salamin at natulog. Good night, Mommy. Sumulyap si Gavin sa kanya at mabilis ding pumikit. Hindi napigilan ni Arisa na matawa, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita. Pumunta lang ako dito para gumamit ng restroom. Ang 6 na bata, damilat ang mga ito at sumulyap sa kanya. Pumunta si Arisa sa restroom. Pagod na, matulog na tayo. Napahikab ng malawak si Jessie, hindi pinansin si Mommy. Medyo pagod din ang ibang mga bata, at ipinikit nilang muli ang kanilang mga mata para matulog. This time, nakatulog na sila. Lumabas si Arisa sa banyo, at lahat ng bata ay naghihilik. Ngumiti siya, lumapit, itinago ang mga ito ng kumot, at nag-iwan ng maliit na lampara na nakabukas. Pinatay niya ang pangunahing ilaw sa silid, isinara ang pinto, at bumalik sa kanyang tabi. Pagbalik niya, hindi pa tapos maghugas si Benjamin. Isinara niya ang pinto, bumalik sa kama, at tumawag sa banyo. Benjamin, hanggang kailan ka maghuhugas? Dapat tapos ka na agad. Naghilamos na sila pagkatapos gumawa ng pasta sa hapon, talagang malinis sila freak. Binuksan ni Benjamin ang pinto, lumabas ng banyo, na may ilang basang hibla ng buhok sa kanyang noo. Ngunit hindi siya naghugas ng kanyang buhok. Pinatay niya ang ilaw ng restroom at naglakad. Nakaupo sa gilid ng kama, ngumiti ito sa kanya. Hawak-hawak ni Arisa ang phone niya at parang nanonood ng TV saglit pero naramdaman niya ang tingin nito at tumangala. Nawalan ka ng ilang kilo ng balat mula sa paghuhugas ng lahat ng ito. Hinihintay ako, ngumiti si Benjamin sa kanya. Nang makitang mukhang hindi pa siya handang matulog, kumunat ang noo ni Arisa. Pumunta lang ako sa restroom at kababalik ko lang. Speaking of which, parang may hindi rin naligo ng matagal. Bakit hindi ka pa natutulog? Bakit hawak mo pa phone mo? Lumapit si Benjamin, tumabi, iniunat ang braso, at diretsyong kinuha ang phone niya. Sinulyapan niya ito at inihagis sa bedside table. Matulog ka na dali, huwag ka nang manood ng TV. Arisa pouted, saying that he wasn't sleep also, hindi ka pa natutulog, at sinasabi mo sa akin na matulog. Tatapusin ko ang panonood ng episode na ito bago matulog. Nginitian niya si Benjamin, na umaarte. Kabanata 1745. Gusto mo panoorin bukas, inangat ni Benjamin ang mga saplot, humiga sa kama, at hinayla siya sa kanyang mga bisig. Nalanghap ang masarap na amoy ng kanyang shower, huminga ng malalim si Arisa. Pero hindi ako makatulog dahil iniisip ko ang plot twist sa palabas. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo at hinalikan ang kanyang noo, habang nakangiting, the more you watch, the less you want to sleep. After finishing this episode, you'll want to watch the next one. Malapit na akong matapos, promise matutulog na ako after this episode, nakaramdam ng pangangati si Arisa. Hindi siya mapakali nang hindi natapos ang kaunting iyon. Darling, hinawakan ni Arisa ang kanyang pajama sa harap ng kanyang dibdib, nakatingin sa kanya ang mapupungay nitong mga mata. Malalim at malikot ang mga mata ni Benjamin. Hindi uubra ang pouting. Hating gabi na, hindi ka na nanonood, hindi ka na makakatulog. Kinurot niya ang baba niya, some andel, at idiniin ang labi niya sa labi niya. Hindi rin ako makatulog, sasamahan kita. Pagkatapos magsalita ay pinatahimik niya ito ng halik. Hinalikan niya si Arisa hanggang sa makaramdam siya ng panghihina, kabog ng puso. Pagkaraan ng ilang sandali ng malalim na paghalik sa kanya, lumayo si Benjamin at hinimas ang kanyang mukha at leeg. Nakaramdam ito ng kirot at manhid. Umiwas si Arisa sa kanyang leeg, sinusubukang iwasan ito. Huwag mo nang ituloy, baka hindi ka na naman comfortable mamaya. Marahan niyang hinikayat si Benjamin, ngunit hindi siya nakinig. Ilang araw na siyang hindi nakahawak sa kanya ng maayos. Bumalik siya kahapon at pumunta ulit sa ospital. Sa wakas ay nagkaroon ng ilang oras upang maging mapagmahal ngayong gabi, paano siya pakakawalan ni Benjamin. Ikaw, hindi kita aalagaan mamaya. Namula ang tenga ni Arisa sa pang-aasar niya, at pinaalalahanan siya nito. Ngumisi ng malademonyo si Benjamin at hinalikan siya. Ayaw mo ba? Nag-init ang tenga ni Arisa, at umiwas siya ng tingin. Papatulugan mo ba ako o hindi? Sinabi ko lang na hindi ka makatulog, ngayon gusto mong matulog. Napaawang ang mga labi ni Benjamin, nakakamangha. Gabi na, kinagat niya ang kanyang tainga, ang kanyang malalim na boses, nakakaakit.
Marahang itinulak ni Arisa si Benjamin, ngunit hindi ito makagalaw. Okay lang ako dito. Hinawakan siya ni Benjamin sa ibang posisyon. Si Arisa ay nakapatong sa kanya, ang kanyang mga kamay ay hindi idle, nag-aapoy sa kanya. Huwag mong saktan, ang mga sanggol. Pulang-pula ang mukha ni Arisa, kaakit-akit. Malalim at madiin ang mga mata ni Benjamin. Alam ko ang limitasyon ko. Makalipas ang mahigit 1 oras, sa wakas ay pinakawalan siya ni Benjamin. Ibinaon ni Arisa ang ulo sa unan, nasusunog ang tenga. Lumabas si Benjamin mula sa banyo at nakita ang kanyang mala-ostrich na hitsura, nakakaramdam ng saya at walang magawa. Hindi pa rin makatulog. Lumingon si Arisa, tinitigan siya ng masama, saka muling ibinaon ang ulo sa unan. Sinasadya ba ito ni Benjamin? Sa kalagitnaan ng gabi, hindi pa rin niya ito pinapatulog. Nagtatanong ng obvious, matulog ka sa sofa. Nang maramdamang humiga na si Benjamin sa kama, bumulong siya sa mahinang boses. Tumawa ng mahina si Benjamin, tumagilid, at tumalikod. Honey, huwag kang matulog ng nakadapa, madaling masuffocate. Iritadong tinitigan siya ni Arisa. Sa tingin mo ba hindi ko alam yon? Hinawakan ni Benjamin ang kanyang mukha, masuyong hinalikan ang kanyang pisngi. Malumanay na nakapapawing pagod, sige, matulog ka na. Sinundot ng malakas ni Arisa ang kanyang dibdib at mapanghusgang sinabi, maaari kang matulog ng matiwasay, pinananatili mo akong gising. Lumiwanag ang gwapong mukha ni Benjamin sa isang napakatalino ng ngiti habang patuloy na tinutokso siya, kung hindi ka makatulog, itutuloy pa ba natin? Magwala. Nagmura si Arisa at lumayo, natutulog sa kabilang side. Lumapit muli si Mr. Graham, gusto siyang hawakan. Tumalikod si Arisa at bumeso, walang hiya. Ngumiti si Benjamin at hindi nagalit. Ang mahahabang braso nito ay pumulupot sa kanyang baywang, marahang hinahaplos ang kanyang likod. Huwag kang magalit, hindi maganda kay Jessie. Walang hiya. Muling nagmura si Arisa sa kanyang puso. I haven't properly held you in days, isn't it fair to ask for some interest? Hinalikan ni Benjamin ang kanyang tainga. Napaatras si Arisa at lumingon sa kanya. Hinawakan mo ako kaninang umaga. Walang kwenta yan. Ngumisi si Benjamin, ang paghawak lang sa kanya ay hindi nakasiya siya. Kabanata 1746. Walang imik si Arisa sa kanya. Hindi makatulog ang mag-asawa, nag-uusap ng personal hanggang halos 2:00 bago nakatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Benjamin, habang tulog pa si Arisa, pumunta siya sa kumpanya. Si Mr. Graham ay hindi nakapunta sa kumpanya sa loob ng halos kalahating buwan, at lahat ay nasa gilid. Nagkaroon ng pagpupulong sa madaling araw, at walang nang ahas na baliwalain ito. Laming-galinga si Benjamin, nagsagawa lang ng routine meeting nang hindi nagagalit. Pagkatapos lamang ng kalahating oras, natapos ang pulong, at ang iba pang senior executive na may mahahalagang bagay ay kailangang pumunta sa opisina upang hanapin si Benjamin. Matagal nang wala si Benjamin sa kumpanya, at maraming mga file at progreso ng proyekto na dapat abutin. Ang mga senior executive ay nakapila sa pintuan, naghihintay na magulat kay Benjamin at gumawa ng mga desisyon. Marami ring gagawin si Ethan, pero hinintay ng lahat na lumabas ang kanyang assistant bago sila makapasok at makapag-report. Mr. Graham, ang mga file na ito ay kagyat, ang mga ito ay maaaring ipagpaliban. Na-screen na sila ni Ethan, at marami na siyang files bago dinala dito kay Benjamin. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga tambak, at si Benjamin ay halos ilibing sa likod ng kanyang mesa. Inayos ni Ethan ang mga ito para sa kanya. Iniulat din niya ang schedule ngayong araw kay Benjamin. Tawagan mo si Jack mamaya, may sasabihin ako sa kanya. Habang sinusuri ang mga file, pinakinggan ni Benjamin ang ulat ni Ethan at ibinigay ang utos na ito. Tumingin sa kanya si Ethan, oo. Papasukin ang iba. Utos ulit ni Benjamin. Oo. Lumabas si Ethan at sumenyas na pumasok sila. Kaagad, ilang mga mataas na antas na executive ang halos mabali ang kanilang mga ulo sa pinto. Dito muna ako. Mas urgent ang usapin ko. Napaawang ang bibig ni Ethan at sumulyap sa opisina, pinaalalahanan sila, isa-isa, gusto niyo bang galitin si Mr. Graham? Nagkatinginan ang mga high-level executive at nagsisiksikan ang mga nasa harap ng linya. Si Mr. Graham ay napipilitan para sa oras, magmadali at magulat, huwag magdili-dali. Paalala ni Ethan sa kanila, Mr. Frank, mauna ka na, may priority ka. Eksakto, kailangan nating maghintay. Kung ang isa sa inyo sa harap ng linya ay inisin si Mr. Graham, ang iba sa amin ay magdurusa din.
Medyo hindi nakahimik si Ethan, hindi ba pwedeng pumili muna kayo ng magagaling? Nais nila, ngunit ang lahat ng mga proyekto ay mahirap hawakan. Si Mr. Graham ay nasa medyo magandang kalagayan ngayon, siguraduhing samantalahin ang pagkakataon. Umalis si Ethan, kailangan pa niyang abisuhan si Jack na lumapit, hindi sigurado kung gising na si Jack. Nanatili sila sa kumpanya hanggang 1:00 ng umaga kagabi. Walang gana si Jack na pumunta kung saan-saan kaya nanatili siya dito para maabutin si Ethan. Buti na lang at nakatulong din siya ng kaunti, kung hindi ay mas abala pa si Ethan ngayon. Nang matapos ang pakikipagpulong ni Benjamin sa mga high-level executive ng kumpanya, halos 10:00 na. Tinignan niya ang phone niya at tinawagan si Arisa, not sure kung gising na siya. Nasa dreamland pa rin siya nang umalis siya kinaumagahan. Sumandal si Benjamin sa kanyang upuan, naglaan ng pambihirang sandali upang makapagpahinga. Sa bahay, nagising si Arisa, ngunit tamad na nakahiga sa kama na ayaw bumangon. Alam niyang abala ito kapag wala siya. Nang tumunog ang kanyang telepono ay dali-dali niyang kinuha at nakitang si Benjamin iyon, walang malay ng ngiti sa kanyang mga labi. Mahal, sa kabilang dulo, si Benjamin, nang marinig ang mahinang boses nito, ay nakaramdam ng pagkatunaw ng kanyang puso. Nasa kama ka pa. Nang marinig ang boses niya, parang kakagising niya lang. Tumingin sa kanya si Benjamin. Oo, kanina pa. Ako gising, hindi ko lang maalala. Tumango si Arisa sa kanya. Malalim ang mga mata ni Benjamin, na gustong bumalik at yakapin siya ngayon din. Pagkatapos ay matulog ng kaunti, gumising ng buo at kumain ng pasta mamaya, maaga pa. Napangiti si Arisa nang marinig ang nakakapagpakalma ng mga salita ni Benjamin, lampas 10 na, maaga pa. Maaga, matulog hanggang tanghali at pagkatapos ay bumangon. Alam ni Benjamin na medyo inaantok na siya ngayon, kaya gusto niyang makapagpahinga ito ng maayos. Gusto ko pang pumunta sa ospital ngayon. Medyo na-contract si Arisa. Kung gusto mong pumunta, pupunta tayo sa hapon, matulog ng kaunti sa umaga. Hinikayat siya ni Benjamin. Kabanata 1747. Ma'am, masayang tugon ni Arisa. Marami ka bang gagawin ngayon? Oo, medyo marami. Katatapos ko lang makipag-meeting sa senior management ng bawat departamento, pero may mga dokumento pa bang kailangang harapin. Hindi may kakaila na magiging abala si Benjamin buong araw ngayon. Gusto mo tulungan kita? Nino si Arisa sa pananatili sa bahay. Magpahinga ka muna. Ayaw ni Benjamin na mapagod siya. Okay, alam ko. Pwede akong pumunta sa hapon para tulungan ka, mungkahi ni Arisa. Bahagyang tumawa si Benjamin, kung gusto mong sumama, sumama ka na lang. Baka wala na akong oras para bumalik para sa pasta sa tanghalian. Di ba sabi mo gusto mong pumunta sa ospital? Talagang pupunta ako sa ospital kapag oras na, ngunit maaari din akong pumunta sa iyong lugar. Nakahiga si Arisa sa tabi niya, nakikipagkwentuhan sa kanya habang nilalaro ang mga pattern sa bedsheet. Kailangan niyang maglaban ng bedsheets ngayon. Ikaw ang bahala, pero tandaan mong ihatid ka ng driver. Pinaalalahanan siya ni Benjamin, at pumasok si Jack. Nang makita siya sa telepono, alam ni Jack na may kausap siya. Sumenya si Benjamin na maghintay. Got it, you go ahead and be busy. Itutulog ko ulit. Humikab, hindi alam ni Arisa kung dahil ba sa pagpuyat niya kagabi o kanina lang ay hindi nakatulog ng maayos. Tinatamad siya ngayong araw. Okay, mahinang sagot ni Benjamin bago ibinaba ang telepono. Tumayo si Jack at lumapit, Mr. Graham, may kailangan ka ba sa akin? Tumango si Benjamin at sinenyasan siyang maupo, mayroon bang natuklasan sa Bayside? Hindi nagulat si Jack, at may ideya siya na dahil ito sa bagay na ito. Kahapon, nakausap ko ulit si Mr. Watts, at pareho naming nararamdaman na ang tao ay hindi bahagi ng grupong iyon, ngunit hindi namin matiyak kung sino sila. Ito ay talagang kakaiba. Natagpuan din ni Benjamin na kakaiba ang taong ito. Ang taong ito ay tila mas sinasadyang pangunahan sila upang tuklasin ang underground na bunker. Hindi kaya habang pinangungunahan niya ang mga ito ay nadiskubre rin siya ng kabilang partido, kaya naman in advance ang laman ng bunker. Kung ganoon nga ang kaso, bakit hindi tumawag ng pulis ang taong ito, ngunit sa halip ay pinangunahan sila? Ang kakaiba ay namamalagi dito. Bantayan mo ang panig na iyon, maaaring lumitaw muli ang taong ito. Tumango si Jack bilang pagsang-ayon. Ethan, madami ding dapat i-handle sa company kaya secretly mo munang imbestigahan. Kapos tayo sa manpower, so I will arrange for reinforcements from headquarters.
Maaari lamang imbestigahan ang bagay na ito ng palihim. Kung may mahanap ka, iulat ka agad sa akin. Inatasan ni Benjamin ang gawain at pinaalalahanan din si Jack ng ilang salita. I will have Kingsley cooperate with you, magtutulungan kayong dalawa. Parehong nakapunta sina Kingsley at Jack sa base side, kaya mas pamilyar sila sa kapaligiran doon. Mas magiging madali ang pag-iimbestiga. Sasama ba si Mr. Watts? Tumaas ang isang kilay ni Jack, alam niyang hindi matutuwa si Mr. Watts kapag nalaman niya ito. Tiningnan siya ni Benjamin, hindi siya pupunta, siya ang namamahala sa Delmore side, mag-iimbestiga kayong dalawa. Naintindihan naman ni Jack at tumango. Mr. Graham, dapat ba nating bantayan si Jeremiah Hoffman? Naningkit ang mga mata ni Benjamin, no need. I have my own arrangements. Okay, naintindihan naman ni Jack at wala nang tanong. Aayusin ko ito ngayon at pagkatapos ay pupunta sa base, sabi ni Jack kay Benjamin bago mabilis na kumilos. Tumango si Benjamin bilang tugon. Habang papaalis si Jack, naabutan niya si Ethan na papasok. Aalis na, sabi ni Jack. Tinapik si Ethan sa balikat bago nagmamadaling umalis. Sinulyapan siya ni Ethan at pagkatapos ay pumasok sa opisina ni Benjamin, nagtanong, saan siya pupunta? Sa base. Sagot ni Benjamin, na patuloy na nagrepaso ng mga dokumento habang binibigyan ng gawain si Ethan. Ethan, kailangan kong asikasuhin mo ang isang bagay sa Jiangcheng, bilin ni Benjamin. Ano ito? Tanong ni Ethan na medyo natigilan. Subukan mong kumuha ng ilan sa mga personal na gamit ni Commander Hoffman, mas mabuti ang buhok o dugo, sabi ni Benjamin, na pinag-iisipan ito sa nakalipas na 2 araw. Hindi alintana kung si Jeremiah ay may kaugnayan sa dugo sa kanyang honey, kailangan itong malaman ni Benjamin. Hindi niya ginustong maging pasibo sa kanyang mga kilos. Saglit na nag-alinlangan si Ethan bago nagtanong sa mahinang boses, Mr. Graham, hinala mo ba na si Jeremiah ang biological na ama ni Arisa? Kabanata 1748. Parehong kilala ni Wozing at Chief Zabel si Lulin, at si Arisa ay kamukha ni Lulin. Mukhang hindi ito lihim sa pamilya Graham. Natural na narinig ni Ethan ang lahat ng pinag-uusapan ito. Nakakapagtaka lang kung bakit hiniling lang sa kanya ni Benjamin na kunin ang DNA ni Wozing, ngunit hindi ang kay Chief Zabel. Si Chief Zabel ay nasa pamilya Graham kahapon, kaya mas madaling makuha ang kanyang DNA. Maghintay ka muna ng authentication bago tayo mag-usap, sumulyap si Benjamin sa kanya. Paalala niya, huwag mong hayaang malaman niya. Oh, medyo challenging ang mission na ito. Mas mabuti pang imbestigahan niya ang mastermind behind the scenes. Baka sa mukha ni Ethan ang pagkadismaya. May problema ba? Nang makita siyang tahimik, itinaas ni Benjamin ang isang kilay at ang kanyang singkit na phoenix na mga mata ay dumistansya, na nagpumilit. No problem. Awkward nang umiti si Ethan. Paano kung malaman ni Commander Hoffman? Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Ano man ang iniisip ni Commander Hoffman, ayaw niyang malaman niya ang tungkol sa mga bagay na ito. Itaas mo para makita mo. Ha! Lalong nadismaya si Ethan. Mr. Graham, kung hindi ko maipaliwanag na makipag-ugnayan kay Commander Hoffman, tiyak na maghahinala siya. Kung personal kang pupunta, baka mas madali. Tumingin si Ethan kay Benjamin at ibinulong ang kanyang mungkahi. Hanggat may dahilan si Mr. Graham, makikita niya ang matandang fox na si Jeremiah. Mataman siyang tinitigan ni Benjamin, na nagpakiliti sa anit ni Ethan. Hindi mo kailangang makita siya ng personal para magawa ito. Ethan, napakataas ng expectations ni Mr. Graham sa kanya. Habang nag-aalangan si Ethan, tumunog ang telepono ni Benjamin, at malamang si Commander Hoffman ang tumatawag. Sinulyapan ni Benjamin si Ethan bago sinagot ang telepono. Commander Hoffman. Nanlaki ang mga mata ni Ethan, tuwang-tuwang iminuweste si Benjamin na banggitin ang pasta kay Commander Hoffman. Benjamin, busy ka ba? Bati ni Jeremiah. Namilog ang mga mata ni Benjamin. Oo, nasa kumpanya ako. Commander Hoffman, anong meron? Pupunta ako ngayon sa Delmore para sa ilang negosyo. Kung hindi ka busy, kakain ba tayo ng pasta para sa tanghalian? Hindi nagpatalo si Jeremiah at direktang nag-imbita sa kanya para sa pasta. Napataas ang kilay ni Benjamin, alam niyang hindi lang simpleng pagkain ang imbitasyon ni Jeremiah para sa pasta. May namagitan sa kanila. Oo naman. Commander Hoffman, ipaalam lang sa akin ang lugar at ipadala ito sa aking telepono, sagot ni Benjamin. Hinangaan ni Ethan. Si Mr. Graham ang may-ari dito,
ngunit hinayaan niya si Jeremiah na trituhin siya ng pasta nang walang anumang kahulugan ng pagiging angkop. Si Mr. Graham lang ang nangahas na trituhin si Jeremiah ng ganito. Ngumiti si Jeremiah, sige, ipapadala ko sa iyo ang mga detalye mamaya. Maaari mong isama si Arisa. Kinusat ni Benjamin ang kanyang mga mata at sinabi sa malalim na boses, naiintindihan ko. Kung isasama niya siya ay sarili niyang desisyon. Mr. Graham, ano sa tingin mo? Excited si Ethan. Hindi ba perfect timing para pumunta si Jeremiah dito? Binigyan siya ni Benjamin ng malamig na tingin, hindi mo kailangang pumunta sa Jiangcheng. Sumama ka sa akin sa tanghalian kasama si Commander Hoffman. Okay, malakas na sagot ni Ethan, na nangangakong tapusin ang gawain pagsapit ng tanghali. Mr. Graham, isama ko ba si Arisa? Na-curious pa rin si Ethan kung tinuturing din ni Jeremiah na anak niya si Arisa. Hindi, huwag mo siyang dalhin. Hindi nag-atubili si Benjamin. May iba pa silang dapat asikasuhin, at hindi nararapat na isama si Arisa. Tumango si Ethan. Oo, alamin muna natin kung may koneksyon o wala, hindi pwedeng basta-basta lang siyang makilala. Sa sandaling ito, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Benjamin, ito ay mula kay Commander Hoffman. Ibinigay ito ni Benjamin kay Ethan para tingnan, plano mo ito. Sisiguraduhin kong tapos na ang gawain. Ngumiti si Ethan at sumagot. Kinawayan ni Benjamin ang kanyang kamay, senyales na umalis na siya. Mabilis na kinuha ni Ethan ang mga files na na-review na ni Benjamin at pumunta sa opisina ng sekretarya, hindi maitago ang ngiti sa kanyang labi. Mr. Frank, mukhang napakasaya mo, ano ang magandang balita? Ibahagi mo sa amin. Bilasan mo at ipadala ang mga file na ito, ihinto ang pagchichismas, walang oras upang makipag-chat sa iyo. Nakangiting ibinaba ni Ethan ang isang linya at bumalik sa sariling opisina. Kabanata 1749. Bandang alas 11, dumating si Kingsley sa kumpanya para hanapin si Benjamin. Benjamin, mayroon ka bang magandang ideya para harapin ang mga taong iyon sa basement? Dumating ka sa tamang oras. Mamaya, may pasta ako kay Commander Hoffman. You can join us. We'll discuss it after eating pasta with Jeremiah. Nagulat si Kingsley. Pupunta ba tayo sa Jiangcheng? Marahil si Commander Hoffman ay mayroon ng ilang mga pahiwatig. Hindi nagmamadali si Benjamin. Nang hindi tumitingin, mabilis na nirepaso ni Benjamin ang mga dokumento. Dumating si Commander Hoffman sa Delmore. Tumango si Kingsley. Naiintindihan. Okay, anong oras tayo pupunta? Sa loob ng 10 minuto. Napatingin si Benjamin sa kanyang relo. Halos alas 11:30 na. Okay, umupo si Kingsley sa harap ng mesa. Masayang pinagmamasdan si Benjamin na abala sa mga dokumento. Nakikita ang isang tumpok ng mga file sa mesa. Naawa siya kay Benjamin. Benjamin, pinaplano mo bang tapusin ang pagbabasa ng lahat ng mga file na ito ngayon? Walang oras si Benjamin para tumugon sa kanya. Kinagat ni Kingsley ang labi at hindi na siya inistorbo. Sa alas 11:30, agad na ibinaba ni Benjamin ang kanyang trabaho at kinuha ang kanyang Amerikana. Tara na, mabilis na sumunod si Kingsley, at sa pintuan, nakasalubong din nila si Ethan, na dumating para paalalahanan si Benjamin. Ngayon ay nagkukumpulan na silang tatlo at dumiretso sa elevator para bumaba. Mr. Graham, dapat ba tayong magdala ng maraming tao? Tinanong ni Ethan si Benjamin para sa mga tagubilin. Hindi na kailangan. Humakbang si Benjamin patungo sa elevator, nasa unang palapag na, patungo sa lugar ng pasta sa labas. Nakahanda na ang mga sasakyan, naghihintay sa pintuan. Kakain lang tayo ng pasta, bakit may kasama pa? Humalaklak si Kingsley, iniisip kong maglalakas loob si Jeremiah na kumilos sa turf ni Benjamin. Bukod dito, kailangan pa ring humingi ng tulong ni Jeremias kay Benjamin. Kung sakali, napasulyap si Ethan kay Kingsley, ngunit dahil walang ibinigay na tagubilin si Mr. Graham, nagpa siya silang huwag nang magdala ng iba. Huwag kang mag-alala, hindi naman ganoon kaseryoso. Tinapik ni Kingsley si Ethan sa balikat at sumunod sa likod ni Benjamin. Nakita ng bodyguard si Benjamin na lumabas at mabilis na binuksan ang pinto, naghihintay. Yumuko si Benjamin at sumakay sa kotse. Mabilis namang sumunod si Kingsley. Umupo si Ethan sa passenger seat. Nagtungo ang Rolls-Royce sa hotel na itinalaga ni Jeremiah. May nakasunod ding kotseng bodyguard sa likod. Hindi sila makapagdala ng masyadong maraming tao, ngunit kailangan ang pagkakaroon ng mga bodyguard para sa kaligtasan ni Benjamin.
Tinawag ni Benjamin si Arisa sa kotse. Nagising na si Arisa, nagpalit ng damit, naghahanda para bumaba para kumain, dalawin si Darius sa ospital, at saka pumunta sa kumpanya. Hello, hawak niya ang phone habang naghahanap ng damit. Gising ka na ba? Nang marinig ang boses niya, agad na lamambat ang gwapong mukha ni Benjamin. Oo, gising na ako. Napangiti si Arisa at inilabas ang damit na isusuot niya sa wardrobe. Anong ginagawa mo? Narinig ni Benjamin ang ilang kalusko sa kabilang dulo at nagtatakang nagtanong. Magpapalit ako ng damit. Tahimik na sagot ni Arisa na walang kamalay-malay na may katabi. Si Kingsley ay orihinal na nag-eavesdrop, ngunit nang marinig ito, mabilis siyang lumipat sa bintana. Sumulyap si Benjamin sa kanya at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Arisa. Are you going out? Oo, magpapalit na ako tapos bababa na ako para kumain, bisitahin mo si Dad sa ospital. Iniulat ni Arisa ang kanyang mga plano sa kanya. Tanghali na, kumain ka na ba? Gusto mo may padalhan ako ng pagkain sa bahay? Hindi pa, kakain na talaga ako ngayon, sabi ni Benjamin sa kanya. Inisip na lang ni Arisa na may kasama siyang kliyenteng pasta at hindi na nag-inquire pa. Tapos hapon ka na babalik sa opisina ha? I'll come find you after I finish with Dad. Pero kung pupunta siya sa opisina, wala siya doon. Sige, pupunta ako sa opisina. Ngumiti si Benjamin at pinaalalahanan siya, pwede ka namang pumunta mamaya, hindi kami sigurado kung anong oras kami babalik. Got it? Kailangan kong magpalit ng damit, bye. Ibinaba ni Arisa ang telepono, mabilis na nagpalit ng damit, at hinihimok siya ng mga bata. Sinulyapan ni Benjamin ang telepono na ibinaba bago ito ibinalik sa kanyang bulsa. Kabanata 1750. Isusumbong mo pa rin ba ang iyong kinaroroonan sa iyong asawa? Tinukso ni Kingsley si Benjamin, na tila nag-aatubili na ibaba ang telepono. Walang pakialam si Benjamin, sa magandang mood, pupunta siya mamayang hapon. Gusto niyang ipaalam ito para hindi siya dumating ng maaga kapag wala siya. Gusto rin niyang malaman kung bumangon na siya. Hindi makatulog ng sobra. Tumawa si Kingsley, you two are so lovely Dovey. Sinulyapan siya ni Benjamin, pagkatapos ay bumalik sa kanyang notebook para tumugon sa mga email. Nang makita siyang abala muli, napabuntong hininga si Kingsley. Bakit hindi ka makapagpahinga at kumain ng pasta? Benjamin, kumikita ka ng napakaraming pera, ngunit nagsusumikap ka pa rin. Magtatrabaho ka sa iba hanggang sa kamatayan. Mayroon akong higit sa sapat na lakas upang gawin ka hanggang kamatayan, ganti ni Benjamin na agad tinakpan ang bibig ni Kingsley. Hindi napigilan ni Ethan ang tumawa sa harap ng sasakyan. Mr. Watts, baka hindi mo dapat istorbohin si Mr. Graham. Kailangang hanapin ka ni Mr. Graham, at naantala ang maraming trabaho. Ang sama ko, humingi ng tawad si Kingsley. Kung makakatulong ako, gagawin ko, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko magagawa. Iyon ay kasing ganda ng walang sinasabi. Hindi siya pinansin ni Kingsley, walang choice kundi tumahimik. Maya-maya, hindi napigilan ni Kingsley na tanungin si Ethan sa harap ng sasakyan, Ethan, saan tayo pupunta para sa pasta? Lumia International. Sagot naman ni Ethan sabay talikod. Ito ay ari-arian ng pamilya Hoffman, ang Lumia International Hotel. Lumia International, ungol ni Kingsley, hindi nagulat. Sariling hotel ito ni Jeremiah Hoffman, kaya normal na may pasta doon. Pero parang si Justin ang nag-manage nito noon pa. Ian, Lumia, Lucinda Lewitt, Jeremiah Hoffman. Tumawa si Kingsley, ang Commander Hoffman na ito ay medyo romantiko, kumuha ng ganoong pangalan. Mukhang dapat na mahal niya ang Lucinda Lewitt na ito ng lubusan. Namilog ang mga mata ni Benjamin, at nahuli din siya. Hindi niya masyadong pinapansin kanina. Ngunit sa sinabi ni Kingsley, ito ay may katuturan. Benjamin, sa tingin mo ba ay maaaring anak ni Lucinda si Arisa? Nagtataka si Kingsley, hindi nang ahas na direktang maghinala na anak ito ni Jeremiah, kung tutuusin, ilang taon nang nawawala si Lucinda, maaaring anak ito ng iba. Kung hindi lang anak ni Commander Hoffman, nasa panganib kaya si Arisa sa hinaharap. Dahil sa selos, hindi imposible. Walang magandang kinalabasan para sa mga nakasakit kay Commander Hoffman. Sa matataas na posisyon, sino ang tunay na malinis? Hindi ko alam. Walang pakialam na sabi ni Benjamin. Tumingin sa kanya si Kingsley at nagpatuloy, sa tingin mo ba ay maaaring anak nila si Arisa? Hindi ako sigurado. Mas malamig ang boses ni Benjamin. Kinilig si Kingsley at hindi na naglakas loob na magchismis pa.
Malinaw na ayaw pag-usapan ni Benjamin ang bagay na ito. Huwag kang magsalita ng kalokohan bago mo malaman ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Arisa. Binalaan siya ni Benjamin. Sa kabila ng katotohanan, ayaw niyang magulo si Arisa sa pinanggalingan nito. Sinaktan na siya ng pamilya York. Ayaw niyang makakita ng araw na dumating din ang kanyang biological parents para saktan siya. Naiintindihan ko. Tumango si Kingsley. Hindi na mapaglaro. Nagchichismisan lang siya bago ang nakaraan ni Benjamin. Pagdating nila sa Lumia International, may naghihintay na sa pinto para sumalubong sa kanila. Hindi naman personal na naghintay si Jeremiah dito, pero wala silang pakialam, tutal, nandoon ang pagkakakilanlan ni Jeremiah. Isang grupo ng mga tao ang pumasok sa pribadong silid, at si Commander Hoffman ay nakaupo na sa loob. Nang makitang lumalapit ang mga ito, tumayo siya para salubungin sila. Benjamin, halika at maupo ka. Magiliw nang umiti si Jeremiah, ang kanyang tingin ay nagwawalis kina Ethan at Kingsley bago ibinalik ang tingin sa upuan sa likuran niya. Hindi dumating si Arisa. Nagpalitan ng tingin sina Kingsley at Ethan, na pagtanto na gusto pa ring makita ng matandang fox na ito si Arisa. Busy siya, casual na sagot ni Benjamin habang umuupo. Sa harap ni Jeremias, si Benjamin ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kahinaan. Si Kingsley ay labis na humanga. Tiningnan niya si Ethan at mabilis na umupo sa tabi ni Benjamin. Hindi umupo si Ethan bagkus ay pumwesto sa likod ni Benjamin, nakapatong ang mga kamay sa likod ng upuan, naglalabas ng protective aura. Tumingin sa kanila si Commander Hoffman at umupo din.